Si Popoy gustong maging pipay ni Ginaline L. Mendiola. Si Popoy ay isang pusa. Isa siyang lalaking pusa, ngunit may pusong babae. Gusto niyang maging babae. Hilig niya ang matulog. Ayaw niyang magtrabaho. Sa madaling salita, siya ay tamad. Pakiramdam ni Popoy ay lalo siyang gumaganda tuwing nakatutulog siya ng masarap at mahimbing. Sa gabi siya ay tulog. Sa araw, siya ay tulog pa rin. Dahil nga mahilig siyang matulog at hindi nakakapag-ehersisyo, mabigat ang kanyang katawan at napakalaki ng kanyang tiyan. Araw-araw siyang pinagsasabihan ng kanyang ina, ngunit hindi siya marunong makinig. Popoy, bumangon ka na at manghuli ng maliliit na daga upang matuwa naman sa iyo ang ating amo! Tawag ng ina sa kanya. Dumilat ang kanyang mga mata, ngunit agad din niyang ipinikit. Popoy, bumangon ka na! Tanghali na! Sigaw ng kanyang ina na nagagalit na. Nay, ano po ba? Natutulog pa po ako, ang ingay mo na. Isa pa, ako po ay si Pipay. Pipay, inay, hindi Popoy. Maarting wika ni Popoy. Palalayasin ka na ng ating mga amo. Pag hindi ka pa kumilos. Paliwanag ng ina. Hindi ko naman problema ang kartehan mo, anak. Kung masaya ka sa pakiramdam na ikaw ay babae, okay lang sa akin. Tanggap naman kita. Ngunit sana naman ay kumilos ka upang hindi ka manaba at matuwa sa iyo ang ating mga amo. Mag-ehersisyo ka din upang maging malakas ka. Tandaan mo na lahat ng hayop, mapababae man o lalaki, ay kailangang magbanat ng buto upang may makain. Muling pagpapaliwanag ng ina. Alis na muna ako at manghuhuli ng mga daga. Bumangon ka na ha! Kung hindi ka maghahabol ng mga bubwit, siguraduhin mong babantayan ang pagkaing iniwan ng ating mga amo sa lamesa. Muling paalala ng ina bago umalis. Pagkaalis ng ina, muling nahiga si Popoy. Ay naku, si inay talaga. Di ko naman ikagaganda ang paghabol sa mga daga na iyan. Lalong di ko ikagaganda ang pag-eehersisyo. Kailangan ko lang maging maganda para pagsilbihan ako ng lalaking magiging asawa. Bulong niya sa sarili at muli pa ay natulog siya. Habang natutulog si Popoy, may mga bubwit na nakaakyat sa ibabaw ng lamesa. Bilis! Kunin na ninyo ang keso! Baka mahuli pa tayo ng pusa! Bulong ng isang bubwit. Okay lang yan, di yan gigising. Wala yan sa ating pakialam. Gusto lang niya matulog. Saad naman ng isa pa. Popoy! Nasaan na ang keso dito sa lamesa? Sigaw ng kanyang ina. Bumalikwas ng bangon si Popoy. Ewan ko po, inay. Mabagal at maarting wika ni Popoy. Hindi ba? Ipiniling ko sa'yo na bantayan mo ang mga pagkain dito sa lamesa. Ano ko ba naman, bata ka? Bakit ba napakatamad mo? Naiinis na wika ng ina. Inay naman eh. Ayoko nga po kumilos. Gusto ko lang matulog para lalo akong gumanda. Saad ni Popoy. Kung hindi ka makakatulog dito sa bahay, mabuti pa lumayas ka na lang para hindi sumasakit ang ulo ko sa'yo at maging ang amo natin. Pabulyaw na saad ng kanyang ina. Sige po. Sagot naman ni Popoy sa kanyang ina. Lumayas si Popoy sa kanyang tirahan. Iniwan niya ang kanyang ina. Naglakad-lakad siya sa kalye habang iwinawagayway ng marahan ang kanyang mabalahibong buntot. Pakiramdam niya, siya ay isang artista na pinagtitinginan ng lahat dahil sa angking kagandahan. Inabot na siya ng dilim sa kakalakad. Wala pa siyang mahanap na magandang tirahan. Ano ba yan? Ngayon ko lang naranasan ang maging gising at maglakad ng maghapon. Saan kaya ako matutulog ngayon? Reklamo niya sa sarili.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabasa siya ng ulan kaya nagtatakbo siya patungo sa isang silong sa ilalim ng tulay. Hinihingal siya nang makarating siya dito. Ang hirap naman talaga tumakbo. Bulong niya sa sarili. Sana maging babae na lang ako para hindi ko na kailangan maghanap ng mga makakain. Asawa ko na lang ang bubuhay sa akin. Hiling niya. Hindi niya alam na narinig siya ng isang diwata ng mga hayop. Popoy, narinig ko ang iyong hiling. Saad ng diwata. Kukurap-kurap ang mata ni Popoy. Kinurot niya ang kanyang sarili upang masiguro na hindi siya nananaginip. Nasaktan siya sa kanyang ginawa. Aba, totoo nga! Napasigaw siya. Maaari mo ba akong gawing babae? Tanong niya sa diwata. Oo naman, Popoy. Ngunit mayroon akong kondisyon. Saad nito. Ano po iyon? Gagawin ko ang lahat upang maging babae. Walang kagatol-gatol na wika ni Popoy. Simple lang naman ang dapat mong gawin. Kailangan mong makahuli ng isang pasaway na daga na kumukuha ng hindi nila sariling pagkain bago umabot ang 12:00 ng hating gabi. Pag magawa mo ito, magiging isa kang ganap na babae pagising mo sa umaga. Saad ng diwata bago ito naglaho. Agad na tumingin sa orasan si Popoy. 7 na pala ng gabi. Mayroon pa siyang natitirang 5 oras upang makahuli ng pasaway na daga. 5 oras pa naman bago mag-12 ng hating gabi. Matutulog na muna ako para magkaroon ako ng lakas panguhuli ng daga. Sabi niya sa kanyang sarili. Habang siya ay natutulog sa ilalim ng tulay, may mga dagang naglitawan sa tabi ng isang tulog na matandang pulubi sa ilalim ng tulay. May isang piling na saging sa tabi nito. Maingat na kinuha ng mga daga ang mga ito. Wika naman ng isa na nakaturo sa tiyan at katawan ni Popoy. 12:30 na nang nagising si Popoy. Tumingin siya sa orasan. Naku! Napasarap ang tulog ko! Gulat na wika ni Popoy. Kailangan ko nang makahuli ng pasaway na daga, sabi niya sa sarili. Bumalik siya ng bangon at marang naglakad para maghanap ng mahuhuli. Habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng isang malaking daga. Tumakbo ito, dala ang isang supo ng ulam. Daga! Tigil! Maarting sigaw ni Popoy. Tumingin sa kanya ang daga at nagpatuloy ito sa pagtakbo. Hinabol ito ni Popoy, ngunit hindi siya makatakbo ng mabilis. Hinihingal siya sa pagtakbo. Mabigat ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. Tumigil siya at tinawag niya ng pasigaw ang daga. Daga, pakiusap, tumigil ka muna. Natatawa ang daga sa kanyang itsura. Mukha kasing hirap na hirap siya at nakalitaw ang kanyang mga dila. Sigaw naman ng malaking daga sa kanya habang patuloy na tumatakbo papalayo hanggang sa tuluyan na nawala ito sa kanyang paningin. Tumingin siya sa kanyang orasan. 5 minuto na lang ang natitira at matatapos na ang oras na ibinigay sa kanya ng diwata upang siya ay maging ganap na babae. Gusto pa niyang manghuli ngunit pagod na talaga siya. Laking tuwa niya nang bigla siyang nakakita ng isa pang bubwit na papatawid sa kalsada. May kagat-kagat itong isang buo ng maliit na mais. Aha! Mahuhuli kita! Malakas na sigaw ng pusa. Sabay takbo. Narinig siya ng bubwit kaya nanakbo rin ito ng mabilis. Habang nananakbo ang pusa patungo sa bubwit, hindi niya narinig ang malakas na busina ng paparating na itim na sasakyan. Sa ganap na ika-12 ng hating gabi, nabunggo ng rumaragas ang kotse si Popoy. Tumalsik siya sa tabi ng kalsada. Aray! Aray ko! Tulungan ninyo ako! Mahina, ngunit maarte pa rin wika ni Popoy. Naiiyak siya sa sakit ng kanyang katawan. Hindi siya makabangon. Sa sobrang sakit ng kanyang katawan, nakatulog siya.
Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang ina sa kanyang tabi. Hinihimas nito ang kanyang katawan. Dinidilaan nito ang kanyang mga sugat. Bumangon siya at niyapos ang kanyang ina. Patawarin po ako, Nay. Hindi ko na po kayo iwanan. Hindi na din po ako mangangarap na maging babae. Magiging masunurin na po ako sa inyo. Mag-eehersisyo na din po ako. At manguhuli na din po ako ng mga daga. Sabi ni Popoy sa ina habang umiiyak. Hindi mo naman kailangan tigilan ang pangarap na maging babae, anak. Tanggap naman kita kahit pa may pusong babae ka. Kailangan mo lang sunduin ang payo ko sa iyo sa pag-eehersisyo upang lumakas at maging malusog ang iyong katawan. Sagot naman ng kanyang ina. Opo, inay. Nauunawaan ko na po ngayon. Kung sana palagi po akong nag-eehersisyo, hindi po sana ako aabutin ng sasakyan. Sana mabilis po akong kumilos. Hindi pa huli ang lahat, Popoy. Pwede ka pang magbago at magsimulang muli. Wika ng ina sabay po sa kanyang anak. Simula noon, natuto na si Popoy na mag-ehersisyo. Laging sinusunod ang utos ng kanyang ina. At dahil natuwa ang ina sa kanyang pagbabago, tinawag na siya nito na Pipay.